Mukha mang masaya pero buwis buhay ang pagtawid ng mga gurong yan sa rumaragasang ilog sa Malapatan, Sarangani. Ayon sa isa sa mga guro, pauwi sila mula sa paaralan sa barangay Upper Suyan nang maabutan nilang mataas ang tubig sa ilog dahil sa ulan. Nagtulong-tulong ang ilang residente para alalayan sa pagtawid ang mga guro. Wala raw tulay sa lugar at habal-habal ang karaniwan nilang sinasakyan pantawid sa ilog bago maglakad na hanggang 2 oras patungong paaralan. Sinusubukan pa namin makuha ang pahayag ng kanilang paaralan at ng lokal na pamahalaan. Ayon naman sa Pag-asa, Intertropical Convergence Zone o ITCZ ang nagpapaulan sa Mindanao. Ngayong pasukan, daily assignment na rin sa mga paaralan ang 4 o'clock habit kontra lamok para iwas dengue. Nakatutok si Rafi Tima. Sa pagtatapos ng unang linggo ng balik eskwela, mga estudyante ang target ng DOH at DepEd na paalalahanan tungkol sa panganib ng sakit na dengue. Ito ang alas 4 kontra mosquito, ang programa ng DOH para hikayatin ang lahat na pagsapit ng alas 4 ng hapon, maglinis ng paligid para matanggal ang pinamumugaran ng mga lamok na may dala ng sakit na dengue. Kailangan pag may makita sa daan, may makita dito sa inyong paaralan na mayroong mga pwedeng pamugaran ng lamok, anong gagawin? Sabay-sabay, taob, tak-tak, tuyo, takip, taob, tak-tak, tuyo, takip. Mga simpleng hakbang na malaking bagay para sa mga tulad ni Kate na minsan nang nagka-dengue at na-ospital ng 1 buwan. Natatakot ka ba na magka-dengue ka ulit? Opo. Okay, nag-iingat ka na. Para makatulong sa programa, namahagi ng mga panlinis ang DOH sa mga estudyante ng Antipolo National High School. Ayon sa DepEd Antipolo, maliit na porsyento lang naman ng kanilang mga estudyante ang tinamaan ng dengue noong nakaraang taon, pero nais pa raw nila itong maibaba. Kaya bukod sa programa ng DOH at lokal na pamahalaan, kasama na ang panganib ng dengue sa kanilang itinuturo. Ito naman din po ay integrated sa mga lessons natin sa DepEd, katulad po ng science, gayon din po sa marami pa nating mga asignatura like AP, kasama din po siya integrated din sa edukasyon sa pagpapakatao or values education. Ayon sa datos ng DOH, bahagyang tumaas ng 6% ang kaso ng dengue sa pagitan ng Abril at Mayo. Mula Enero hanggang nitong Hunyo, nasa 123,291 na ang naitalang nagka-dengue sa buong bansa at karamihan ng tinamaan nasa edad 5 hanggang 9 na taong gulang. Paalala ng DOH, kahit maliliit na takip ng pinag-inumang bote ng tubig, pwedeng pamugaran ng lamok at maglagay ng panganib sa mga estudyante. Kahit po ganun lang siyang kaliit, maaring pangitlogan ng lamok at maaring maging breeding site po para dumami ang lamok po natin. So kaya po pinapatibay po natin yung kampanya po na alas 4 kontra mosquito. Para sa GMA Integrated News, Rafi Tima, nakatutok, 24 oras. Nasa Japan ngayon sina Pangulong Bongbong Marcos at First Lady Liza Araneta Marcos. Dumalaw ang first couple sa Philippine Pavilion sa World Expo 2025 sa Osaka. Ayon sa Pangulo, magandang oportunidad ito para isulong ang turismo sa Pilipinas. Tampok sa Philippine Pavilion ang mahigit 200 hinabi ng mga Filipino weaver na mga panel hango sa tema nitong Nature, Culture and Community, Woven Together for a Better Future. Bago pumasok sa loob ng pavilion, isang live performance ang sumalubong sa first couple at iba pang mga bisita. Makikita sa loob ng pavilion ang kultura ng ating bansa. Binasita rin ng Pangulo ang Japanese Pavilion. Bago pumunta sa World Expo 2025, nakipagpulong din ng Pangulo sa tourism stakeholders para mapag-usapan ang turismo ng dalawang bansa. Kakapuso na kataas ang thunderstorm advisory sa ilang bahagi ng bansa ngayong araw. Ay sa Pag-asa, kasalukuyan nakakaranas ng katamtaman hanggang malalakas na ulan ang Bataan, Rizal at Laguna. Gayon din po ang ilang bahagi ng Metro Manila, Cavite, Bulacan, Nueva Ecija, Tarlac, Zambales, Pampanga, Quezon at Batangas. Posible ring makaranas ng maulap na panahon na may kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorms ang Quezon. May chance ring maranasan yan sa Metro Manila at Central Luzon. Samantala, ang natitirang bahagi ng Calabarzon, posibleng makaranas ng bahagyang maulap na panahon. At sa rainfall forecast ng Metro Weather, posibleng makaranas bukas ng light to heavy rains ang malaking bahagi ng Luzon.
Light to intense rains naman sa Visayas habang light to heavy rains sa Mindanao mula sa hapon hanggang gabi. Posible ring ulanin bukas ang Metro Manila. BTS OT7 is finally back. Officially discharged today mula sa kanyang tenure bilang social service agent ang BTS member na si Suga. Siya ang huling miyembro ng BTS na nakakumpleto ng mandatory national service. Iba't ibang fan support projects ang isinagawa ng armies. May international armies na nagsama-sama sa South Korea para mainit na salubungin si Yoongi. May ibang naghintay sa labas ng Hive Building kung saan nag-quiet exit umano si Suga. Ang isang staff member, ipinakita ang mensaheng Yoongi is home. Sa Wever's post ni Suga, sinabi niyang matagal na niyang hinihintay ang araw na muling makausap ang armies. Naging daan din daw ang halos 2 taon niyang military service para makapag-self-reflect. Noong final leg ng Hope on the Stage concert ni J-Hope sa Goyang, South Korea, last June 13, spotted lahat ng members ng BTS na sakto sa kanilang 12th anniversary. Pansin niyo ba mga kapuso ang tila biglang paglipanan ng ilang naglalakihang moth sa Metro Manila? Maraming netizens na nagbahagi online ng kani-kanilang sightings. May nag-akalang paniki ito dahil sa laki. Ito isang moth na kitagay pa raw. Nariyan din ang mga pabirong hirit na pag ibang lahi raw ang nakakakita nito, tila normal na sighting lang. Pero pag Pilipino, lola o lolo ko yan. Nag-share din ng iba't ibang paliwanag, spekulasyon at maging haka-haka ang ibang netizens. Ang isang ito, nirelate naman ang moth sighting sa pagbabalik ng mga sangre sa Encantadia. Pero bakit nga ba ito nangyayari? Bibigyan kasagutan niya ni Kuya Kim. Kaya, Kuya Kim, ano na? Nagliparan ngayon sa social media ang mga litrato ng videong ito. Mga naglalaki ang moth o mariposa na naispatan sa Metro Manila. May palipad-lipad sa gilid ng kalsada. Habang ang iba dumadapo sa pader ng mga opisina, mall at eskwelahan. Ang ilan sa kanila umabot sa kainang ito sa Rizal. Ang paglipanang ito ng mga mariposa pinagtaka ng mga netizen. Kaya maraming nagtag sa inyong lingkod. Ano nga bang klaseng moth o mariposa ang mga ito? Ang mga namataan palipad-lipad ngayon sa Metro Manila, mga Lisa Sampa, isang klase ng moth na nabubuhay dito sa Southeast Asia. Ang mga naglalakihan nilang pakpak maaaring umabot hanggang 16 centimeters. Kulay brown o gray ang mga ito at may puting mga guhit. Ang pattern kawangis ng buntot ng ibong swallow. Kaya tinatawag din itong tropical swallowtail moth. Sa Facebook post ng entomologist at research associate na si Adriel, pinaliwanag niya ang paglipana o yung kung tawagin mass emergence ng mga tropical swallowtail moth sa Metro Manila. Generally, season po talaga ng tropical swallowtail moth ang mga buwan ng Mayo, Hunyo at Hulyo. Hindi siya dahil sa ulan, mas may kinalaman siya sa tinatawag nating dry spells o mga panahon kung saan unusually low yung precipitation o pagbagsak ng ulan. Nagkaroon din daw ng mass emergence ng mga tropical swallowtail moth noon sa Singapore. At ayon sa isang pag-aaral na nilathala tungkol dito, posible daw na nagsulputan ng mga tropical swallowtail moth dahil sa pagkawala o pagkonti ng mga host plant sa kanilang natural habitat. Posible kasi na kumukonti yung preferred na halaman nila. So ang ginagawa ng ibang mga moth, nagmamigrate sila to other areas to seek other trees na pwede lang itlogan. Kailangan po talaga gumawa pa tayo ng more research, specifically dito sa Pilipinas upang malaman talaga natin yung rason ng pagdami nila. Kaya ngayon, alam na natin na hindi sila mga yumao nating mahal sa buhay na dinadalaw tayo. Sila'y bahagi ng ating kalikasan. I hope na parang we also take this as a sign na we need to take care of our planet. But this is one of those possible signs ng impact ng climate change. Ito po si Kuya Kim at sagot ko kayo, 24 oras. Binaha ang ilang probinsya dahil sa matinding ulan. Gaya sa Sultan Kudarat kung saan buwis-buhay ang pagtawid ng ilang mga residente sa ilog. Nakatutok si Bernadette Reyes. Nakasakay sa isang improvised balsa at nakakapit sa lubid ang mga residenteng yan sa isang ilog sa Sultan Kudarat. Ayon sa kanila, halos hindi na bumaba ang level ng tubig sa ilog sa barangay Mitunggo.
Stranded din ang ilang motorsiklo sa Pampang. Matagal na raw itong pangamba ng mga residente tuwing tag-ulan at tumataas ang level ng tubig sa ilog. Panawagan nila ay sana magkaroon na ng tulay doon. Abot tuhod ang baha sa Barangay Yati sa Liloan, Cebu, kasunod ng pag-ulan. Ayon sa isang Municipal Social Welfare Officer, aabot sa mahigit 300 pamilya ang apektado. Namigay naman ng food assistance ang Liloan Municipal Office sa mga apektado. Sa Zamboanga City, nagmistulang dagat dahil sa baha ang open field ng isang paaralan. Ayon sa isa sa mga magulang, binahari ng classrooms. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, nakatutok 24 oras.